Eto na mga tol, nagkakabayaran na mga kapatid at hindi biro-birong halaga 'no, yung mga diploma for sale kung tawagin mga tol, na ibinebenta daw dito sa mga Chinese students 'no. So ito'y pinaiimbestigahan na ngayon ng Senado 'no. Ayan o, umano'y degree for sale ng Chinese students, pinaiimbestigahan ng mga senador sa CHED. Yan ang ating aalamin ngayon at bibigyan natin 'to ng reaction video. So huwag niyong kakalimutan mga tol, subscribe sa PTV Philippines at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video na may kinalaman ngayon sa mga kaganapan dito sa ating soberanya, sa pananakop ng China mga tol. Kasi talagang kakaiba na ang mga galawan nila. Ito, ginagawa pa nila ngayong ano, no? Gumagamit na sila ng mga estudyante ngayon mga tol at bumibili. At ang balita nga natin 2 million daw mga kapatid ang presyo ng mga diploma. Naku po, para magkaroon sila ng diploma ha, pero hindi naman sila naka-enroll. No? So, ano na natin to, panoorin na natin to. Pinaiimbestigahan natin sa Senado ang umunoy bentahan ng diploma sa ilang Chinese students sa Cagayan. Kaugnay niya, nilinaw naman ng CHED na walang naka-enroll na Chinese national sa mga pampublikong pamantasan sa lalawigan. O biruin mo no, sabi 4,600 daw, 4,600 ang Chinese student na biglang lumobo mga tol sa lalawigan ng Cagayan. Imagine mo, sa napakaraming lugar, pwede namang sa Davao, di ba? Doon yun sa may bandang puwetan ng Pilipinas. Pero ngayon, kung nasaan pa malapit yung Batanes, syempre konti na lang papunta na sa Taiwan, Cagayan, kasi nandoon sa upper part ng Pilipinas yun eh. Doon biglang lumobo ngayon mga tol ang mga Chinese students daw. At sabi ng CHED, wala naman daw naka-enroll. So yung mga diploma, mga degree, ay binibili sa halagang 2 million daw yun mga tol. 2 million, yun ang napanood natin sa ibang balita, no? Tuloy natin to, grabe to. Si Daniel Manalastas sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, kanina nga kinalampag ng ilang grupo ang labas ng Chinese Embassy at nanawagan ng grupo na itigil na ng China ang pangaharas sa West Philippine Sea. Kapayapaan! Sigaw yan ng grupong Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya dahil sa walang patid na panggugulo mano ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa tinagal-tagal ko nang nakakapanood ng mga nagrarally mga tol, ngayon lang ako sumasang-ayon sa mga nagrarally mga tol. Kasi ang tinitindigan nila mga tol ay ang tungkol sa Pilipinas, laban sa mga banyaga mga tol. No? Suporta sila sa gobyerno sa madaling salita. Hindi ito yung mga nagrarally para kondenahin o para batikusin ang mga aksyon ng gobyerno. Eto mga tol kasi nakikiisa sila kasi ang gusto ng gobyerno ipagtanggol ang Pilipinas, ipagtanggol ang ating soberanya laban sa mananakop, which is yun naman talaga dapat, 'di ba? Kahit na anong bansa ka pa, kaya malaki ka o maliit, 'di ba? Kapag nakikita mong inaapi ka, kapag nakikita mong inaalisan ka ng karapatan sa dapat na may karapatan ka, dapat lumalaban ka, ipinaglalaban mo. 'Di ba? Yung patriotism na kung tawagin mga tol, wala na 'yun sa ibang Pilipino eh. Sabagay, onti lang naman sila, 21%. Pero meron pa rin. Sa 100 million na populasyon ng Pilipinas, 21% at napakarami pa rin nun mga tol. 'Di ba? Napakarami pa rin 'yun ang willing ibenta ang kanilang pagka-Pilipino. 'Di ba? Para lang suportahan yung ibang mga kandidato na kapag nagkaipitan, iiwan din naman sila, 'di ba? Na pineperwisyo umano ang mga kababayan nating mangingisda, pati na ang mga barko ng Pilipinas. Diba? Dagdag pa ngayon ang napaulat na pagtaas umano ng bilang ng mga estudyante sa Cagayan na di umano ay Chinese students. Kaya po kami tumitindig ngayon upang makiisa sa panawagan ng Pangulo. Panahon na kasi karamihan sa ating mga kababayan ay walang pakialam. Bahala na kung anong mangyayari. Pero ito na yung pagkakataon natin para ipahayag ang ating suporta sa ating sariling bansa. Marami man sila pero minority pa rin sila, no? Majority pa rin mga tol na mga Pilipino. Majority na mga Pilipino ay sumusuporta no sa kilos ng gobyerno ng sandatahan, 'di ba? Kaya nga sana tulungan ninyo mga tol yung mga video, mga vlogger, yung mga news agency na nagbabalita para mai-broadcast o maipaalam sa bawat Pilipino yung mga nangyayari dito sa West Philippine Sea. No, huwag niyo kalimutan mag-like mga kapatid para ma-recommend pa ni YouTube tong video natin, tong reaction video natin
para dumami pa, mapanood to ng mga Pilipino. Kasi merong isang news outlet, mga tol, na walang ibang binabalita kundi puro paninira lamang sa ating gobyerno. Pagdating naman sa ginagawa ng China, wala silang kibo, mga tol. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating Pangulo. Pinaiimbestigahan na ng mga senador ang napaulat na pagdami umano ng Chinese students sa probinsya. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, dapat ay whole of government approach na ang gawin. Hindi man kailangang maging scientist ka para mapagtagpi-tagpi mo yung mga pangyayaring ganyan, di ba? So normal yan na magdududa tayo. Dapat talaga magsimula na yung investigasyon, hindi yung maghintay pa tayo na magmukha na lang tayo sa mga pangyayari. Dito sumasang-ayon ako rito kay Senator Bato, no? Tama talaga, imbestigahan na yan. Hindi mo naman kailangan talaga magkaroon ng mataas na degree o maging scientist ka pa para mapagtagpi-tagpi mo, di ba? Imagine mo, di ba, sa napakaraming lalawigan dito sa Pilipinas, doon sila nagkumpulan sa Cagayan. Di ba? Pwede nga sila magkumpulan sa Davao pero sa Cagayan pa talaga nila napili magkumpulan. Nasa danger level ngayon doon ng temperature, mga tol. Napakainit ngayon doon. Pinalagan din ni De La Rosa ang hirit ng Chinese Embassy kung saan sinabi nila na may mga politiko umano na pinapahype ang maritime issue ng Pilipinas at China. Naku po. Yan na naman sila, no? Alam mo, dapat ayusin nila muna yung mga actions nila para hindi magiging kaduda-duda on our part. Alam natin yung ginagawa nila sa West Philippines Kaya, sino bang hindi magdududa kung wala silang ginagawang masama dyan sa West Philippines Huwag nila kaming, huwag lang diktahan yung mga Pilipino, particularly mga politicians na sabi na nag-hype lang. Dito may punto si Senator De La Rosa. Pero mo after ng ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea, pangkakamkam nila ng ng mga teritoryo, ng mga isla at ng mga bahura diyan, 'di ba? Mga karagatan. Kinakamkam nila yung kabuuan niyan Tapos may nabalita pa, mga tol. Ito, binigyan natin ng reaction video kanina, yung isang Chinese nationals na nahulihan ng matataas na kalibre ng armas, mga tol. Imagine mo 'yon. Tapos ngayon nabalita paglobo bigla ng mga Chinese student dito sa may bandang Cagayan, malapit pa sa mga EDCA sites, mga tol. Hindi ba kaduda-duda yun? Di ba? Napakaraming lahi, mga Chinese talaga ang nandiyan dyan. Di ba? At napakaraming lugar, Cagayan. Anong pakay nila dun? Tawagan naman si Senator Joel Villanueva na silipin ng Commission on Higher Education at National Security Council ang napaulat na umano'y degree for sale na dawit umano ang mga Chinese students. Diba? Eto sa China, mga tol, hindi ganun kainit dun Sa upper part sila Medyo may kalamigan dun. May mga ibang parts sa kanila nga nagyayelo diba? Tapos pupunta sila rito sa Pilipinas mag-aaral bilang estudyante. Mga estudyante diba? Tapos pupunta sila sa isa sa mga pinakamainit na lugar dito sa Pilipinas. At the same time, mga kapatid, sabi sa CHED, wala naman daw naka-enroll. Wala naman naka-enroll at nagkakaroon pa daw ng bentahan ng mga degree diploma. Ano pa kay nila doon? Bakit nila ginagawa yon, di ba? Paulat na umano'y degree for sale na dawit umano ang mga Chinese students. Pinagtataka naman ni Congressman Ace Barbers, bakit daw sa malapit sa EDCA sites pa nag-aaral ang mga di umano'y Chinese students? Di ba? Hindi ba kaduda-duda yon? Napakaraming lugar sa mga malapit pa sa EDCA sites. Ito pa nga isa sa mga nabalitaan natin, di ba? Malapit pa yan sa mga major seaport at airport. Dapat din daw suriin ang mga dokumento nila. Yun ang titingnan din natin doon sinasabi natin mga estudyante. Diba? Yun nga hindi nga marunong mag-English, abay nakakakuha ng masteral degree. Diba? Hindi nga marunong mag-English, may masteral degree. Sa mga university niyan, pagka nakakuha yan, hindi nga marunong mag-English yan, ano ibig sabihin, may binayaran yan. Pero ayon sa CHED, wala raw Chinese students na naka-enroll sa local public colleges at universities. Pero may ulat na mga Chinese students na naka-enroll umano sa isang universidad sa Tuguegarao City. Handa rin daw silang harapin ang mga nakaumang na investigasyon. Kinontra naman ng concerned private higher education institution sa Cagayan, anila nasa 486 lang daw ang enrolled as of April 17, 2024 sa St. Paul University, Philippines na mga graduate students.
At iba-iba raw ang mga lahi nito at hindi lang Chinese students. Pinabulaanan din nila ang alegasyon na kailangan magbayad ng nasa 2 million pesos ang isang foreign student sa SPUP. Ang totoo raw, nasa $1,000 per trimester lang. Pero kailangan pa rin imbestigahan yan mga tol. Kasi sabi nga ganun kapag walang usok, walang apoy. Diba? Kapag walang usok, walang apoy. Kaso may umusok, so may apoy. Kailangan imbestigahan nila yan. Pag talagang natiyak na natin 100% na hindi totoo itong mga bali-balitang to mga tol. Ito tayo naman ay ordinaryong Pilipino lang, no? Nakikinig lang tayo sa mga balita na lumalabas ngayon dito sa mga news outlet na to mga tol. So kapag ka napabulaanan talaga yan at napatunayang hindi totoo etong mga report na yan na 4,600 daw ang Chinese na student na nandirito sa Cagayan, 'di ba? At bumibili ng mga diploma, mga masteral degree kahit di naman marunong mag-Ingles, 'di ba? Pag yan napabulaanan at napatunayang totoong wala nga talaga, doon parang tayo makakampante. Doon pa lang tayo papanatag. Pero hangga't merong ugong-ugong mga kapatid, usap-usapan, tulad nga nung sinabi ko, walang usok, walang apoy. Meron 'di ba? Pag walang amoy, walang mutot. 'Di ba? Meron kaya kailangan yan imbestigahan. Hindi yan pwede basta-basta, wala ba? O sige, huwag na nating imbestigahan, wala naman pala. Hindi Tandaan ninyo mga tol, isa sa problema ng Pilipinas ang korupsyon. Kapag 4,600 na student yan at willing magbayad ng 2 million each, naku po, napakalaking pera nun mga tol. Napakalaking pera nun. At isa sa problema natin, korupsyon, at yan ay dapat na hindi natin palalampasin dyan. Kailangan talaga imbestigahan ng Senado yan. Audrey, maging sa Kamara ay may mga habang na rin para paimbestigahan ang umunoy pagdami ng Chinese students. Audrey? Okay, Daniel, paano masasabing may bigla ang pagdami ng Chinese students? Meron bang datos ang ating pamahalaan? At noon pa man, marami na rin namang mga banyaga, mga estudyante na nag-e-enroll sa mga paaralan dito sa Pilipinas. Yan nga yung sinasabi ng mga grupo ng mga eskwelahan dyan sa Cagayan na kasi sa totoo lang, Audrey, medyo salasalapad din yung mga datos na sinasabi. Wala pang particular na malinaw kung gaano ba talaga karami yung mga estudyante dyan sa Cagayan. At sinasabi din ng grupo ng mga eskwelahan dyan sa Cagayan ay hindi lang naman Chinese students yung mga nag-aaral. May mga banyagang mga Amerikano, iba-iba rin daw talaga, Audrey, yung mga nag-aaral. Pero yun nga lang, may mga natatanggap kasi na datos din ito mga lawmakers natin na sinasabi nga yung biglaang pagdami ng mga Chinese students at nababahala sila diyan pa daw nangyayari sa Cagayan kung saan meron nga alam natin, meron EDCA sites diyan, Audrey. Pero sa isipin nyo nga, 'di ba? Kanina ko pa natin sinasabi. Napakaraming lugar dito sa Pilipinas. Bakit Cagayan? Bakit malapit sa EDCA sites? 'Di ba? Bakit doon? 'Di ba? Ang daming lugar dito, ang daming universities mga kapatid nagkalat sa buong Pilipinas. 'Di ba? Pero Daniel, hindi lang sa may Cagayan merong EDCA sites. Meron din pang datos na dumami rin yung mga Chinese students sa iba pang mga lugar sa bansa na merong EDCA sites. Sa ngayon, Audrey, wala pa naman na tayo nababalitaan na pagdami nga ng students doon pa sa ibang EDCA sites. Pero nagiging mainit nga itong usapin dito sa Cagayan. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Alright mga kapatid, no? O ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video at balitang ating napanood mga tol? No, so ito iimbestigahan at para malaman kung ito may katotohanan, itong mga report na yan, na pagdami daw ng estudyante sa may bandang Cagayan. At kung totoo man yan mga tol, baka doon pa lang ang first step nila. Kasi hindi lang naman sa Cagayan, tama nga naman siya, no? Hindi lang naman sa Cagayan mayroong EDCA sites. Marami pang iba. 6 yan 6 o 7 mga kapatid, no? So yan ang ating aalamin pa sa mga susunod na mga balita, no? So kailangan lang maging aware tayong lahat mga tol, di ba? Hindi mo alam, kapitbahay mo mga Chinese na pala, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.